Magandang hapon po sa ating lahat. Sa ngalan po ng munisipyo ng Guagua, ako po si Mayor Rick Rivera at ang aking Vice Mayor Tonton Tuanyo narito po. Tayo ngayon upang saksiyan ang debating magaganap sa pagitan po ng dalawang relihiyon, ang Iglesia ni Cristo at ang Sabadista po. Narito po ang inyong lingkod at busy, tatayo bilang moderator. Narito naman po tayo sa panig ng Iglesia ni Cristo na antitindigay si Brother Jose Ventilacion. At ang tatayo naman po sa panig ng Sabadista ay si Brother Richard Thompson. Ampong paksa, patutunayin ko na ang Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos ayon sa Biblia. Ang uri po ng debate ay cross-examination type. Magkakaroon ng 3 tindigan, ang bawat panig na tigti 20 minutes, bawat tindig. Pagkatapos ng bawat tindig, ang bawat panig ay magkakaroon ng cross-examination na tatagal ng 10 minutes po. Pakiusap lang po para maganda ang ating mapapakinggan. Wala po sanang pikunan at nasa inyo po. At ganun din po, yung sana po walang yung nakakapikon tulad nung bumubu, ganun. Kasi po nawawalan sila ng sa kanilang sinasabi niya po. Pag-iusap lang po para maganda. So, ang una pong titindig ay ang Sabadista na si Brother Richard Thompson. Isang mapagpalang hapon sa inyo lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Sa mga hindi po nakakaalam, ito po'y pangatlong beses na naming paghaharap sa pagitan ng ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo. Historically chronologically ay hindi ko po malilimutan ang mga petsa. First time po namin ay September 15, 2001 sa lugar po ng Kalawan, Laguna. Ang second time po namin ay September 9, 2003 sa lugar po ng Barangay Alabang, Muntinlupa City. At mapalad po tayo sa hapong ito sapagkat muli pong mauulit ang isang usapan na usapang kailanman ay hindi po nauwi sa personalan. Sa totoo lang, sa aking mga kausap, lalong-lalo na po kay Caramil ay, alam niyo po yung paminsan-minsan tumatawag ako sa kanya sa Central at parang nag-uusap kami na walang namamagitan sa aming ano paman. Okay? Kaya ngayon po sa hapong ito, ay nandito po kami hindi para magpatalinuhan, hindi para magpataasa ng kalaman, kundi para i-resolve ang isang tema na sa pagitan ng ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo at ng mga kapatid na Seventh-day Adventist o kilala sa mga bansag na Sabadista, ay i-resolve po namin ang temang patungkol sa kung ano nga ba ang tunay na kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa panig po naming mga Seventh-day Adventist, patutunayan ko po, nasa akin ang bigat ng pagpapatunay patungkol sa paksang napagkasunduan. Pero bago po yon, ako po ay nagpapasalamat sa napakaraming mga kaibigan, mga kapatid na pumunta rito. Kung hindi po kayo pumunta rito, ay hindi po magiging matagumpay ng ganito ang ating gagawing pag-uusap. At kung hindi po ako nagkakamali, lalong-lalo na sa panig namin, as far as Sorsogon City, ay meron pong mga kapatid na pumarito para lang sa usapang ito. Meron din pong galing ng Pangasinan, Tarlac,
At ang mga personal kong in-invite yung mga taga Bulacan, yung mga nakayelo dyan. Okay? Salamat po sa inyong pagdalo. Ngayon po, ako'y magpapasimula sa aking paksang sinang-ayunan. Patutunayan ko na ang ating Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos. Ayon sa Biblia at makakagamit ng mga referensya. Okay. Akin pong pasisimulan ang aking pagpapatunay at ako po'y babasa ng talata. Mga talata po na matatagpuan sa aklat ng Jeremias. Sa aklat po ng Jeremias, Kapitulo 10, ang talata po ay 11 o talatang 10 hanggang 12. Ito po ang ating mababasa. Ako po'y bumabasa sa saling easy-to-read version. Sabi po dito ay ganito, "But the Lord is the only true God. He is the only God who is truly alive. He is the King that rules forever. The earth shakes when God's angry. The people of the nation can't stop His anger. The Lord says, tell this message to those people. Those false gods did not make heaven and earth, and those false gods will destroy and disappear from heaven." So dito pinapakilala po ng tunay na Diyos na siya po ay hari at siya'y manlilikha. At ang sabi niya, yung mga hindi tunay na Diyos o mga peking Diyos ay mga lilipol ng lahat. At sa talatang 12 ang sabi po rito, God is the one who used His power and made the earth. Siguro naman po wala na tayong pag-uusapan kung tunay nga ba o peking Diyos yung lumikha ng langit at ng lupa. Alam na natin yon. Na ang lumikha ng langit at lupa ay walang iba kundi ang tunay na Diyos. At ang sabi niya rito, God uses wisdom and built the world with His understanding. God stretched out the sky over the earth. Mga kapatid, ang isa po sa katangian ng tunay na Diyos, siya po ay manlilikha. Ngayon, titingnan natin, meron bang ganitong katangian ang ating Panginoong Jesucristo? Tinawag ba ng Biblia ng ating Panginoong Jesucristo ay isang manlilikha? Patutunayan ko po yan sa pamagitan ng pagbabasa ng iba't ibang mga versions ng banal na kasulatan. Una po, gagamitin ko po ang talata sa Juan 1. Okay? Juan 1, ang talatang 1 hanggang 3. Ang sabi dito, Before the world began, the Word was there. The Word was there with God. The Word was God. He was there with God in the beginning. All things were made through Him. Nothing was made without Him. Ano po ang sabi dito? Lahat daw po ng mga nalikha ay hindi nalikha kung wala ang salitang ito. Which is, kung sino yung salita, may hihiramin po akong isang talata. Yun pong sali ng salita ng buhay. Pwede po bang ano yung sound system? Mukhang umuugong po. Okay? Ang sabi po rito, para malaman natin kung sino yung salita na yon, na kung wala ay hindi nalikha ang lahat ng bagay sa mundong ito. Ang sabi po ay ganito. Salita po ng buhay. Madalas ko rin pong makita ang ginagamit nila Caramil, nila Kapol pa Guevara sa kanilang programa. Nang pasimula pa ay naroon na si Kristong salita. So therefore, yung salitang sinasabi rito kung sino? Si Kristo. Lalaktawan ko na. Dito po ako sa 3. Sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng bagay. Kung wala siya, ay wala sanang nalalang na anuman. Okay? Kung wala siya, ay wala sanang nalalang na anuman. Ulitin ko po, ang isa sa katangian ng tunay na Diyos ay lalalang o manlilikha. Meron po akong isang sali ng Bible dito. Ang ating titingnan
Okay, pakikuha nga po yung salin. Okay. Quiet, please. Eto po. Madalas din pong gamitin sa kanilang mga programa pinanonood ko. The Living Bible. Titingnan po natin kung ano ang pagkasabi ng version ng Bible na ito tungkol sa ating Panginoon Hesukristo. Sabi dito, before anything else existed, there was Christ with God. He always been alive and is Himself God. Hindi po muna yan ang didinan ko. Ang sabi dito sa verse 3, He created everything. Pansay dito, He created everything. There is nothing exists that didn't make. Ang sabi po rito. At kung titingnan din po natin, ang parehong bersyon, dito rin po sa bersyon na ito, gagamitin ko po para patunayan ang ating Jesucristo ay Diyos dahil siya po ay manlilikha. Dito po sa aklat ng Kolosas. Ito po isulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas. Ang kapitulo ay 1, ang mga talata po ay 15 at 16. Ganito po ang pagkabanggit. Christ is the exact likeness of the unseen God. He existed before God made anything at all. Ano pa ang sabi dito? Si Kristo daw ay umiiral na bago pa malikha ang lahat. Ulitin ko po. God made anything at all. And in fact, ang sabi dito, and in fact, sa katotohanan, ang sabi dito, Christ Himself is the Creator. Ano po ang sabi dito? Christ Himself is the Creator who made everything in heaven and on earth, the things we can see and the things we can't. The spirit world with its kings and kingdoms, its rulers and authorities, all were made by Christ for His own glory. So makikita natin mga kaibigan, mga kapatid, na kung susukatin natin sa katangian ng isang Diyos bilang manlalalang, ang ating Jesucristo, ang pagkabanggit ng Biblia, siya po ay ano? Siya po ay manlalalang. Ulitin ko po, Christ is the exact likeness of the unseen God. He existed before God made anything at all. And in fact, Christ Himself is the Creator who made everything in heaven and earth. So, base po sa mga talatang aking nabasa, napapatunayan po natin na sa isang katangian pa lang, ang ating Panginoong Jesucristo ay talagang tunay na Diyos sapagkat wala namang ibang lumikha ng langit at ng lupa maliban sa tunay na Diyos. At kung babalikan nga po natin, okay, ang Genesis chapter 1, kung saan nandito ang history ng creation, abay sino ba ang lumikha? When God began creating the heavens and the earth. At sa verse 31, then God looked over all that He had made. So sino daw po ang lumikha? Yung Diyos. So sinabi ng talatang binasa natin kanina, yung Diyos pala na manlilikha. Sinabi ng Biblia, wala iba kundi ang ating Jesucristo. Sa makatwid, ang tunay na Diyos ay manlilikha. At kung si Kristo ay manlilikha sa makatwid, siya ay tunay na Diyos. Yan po ang sinasabi ng Bible. Yan po ang binabasa ko. Maaring bago sa iba, pero matagal na pong nakatala sa Biblia. Okay? Matagal nang nakatala sa Biblia. At ngayon, mga kapatid, isa pa. Sa pantalata, nababasahin ko.
patungkol sa pagiging manlalalang ng ating Panginoong Kristo. Dito po sa aklat ng mga taga-Hebreo, ang sabi dito sa Kapitulo 1, talatang 8, Gis ay ganito. But God said this about His Son. Sino daw po nagsasalita? Ang Diyos ay sinabi niya ito patungkol sa kanyang anak. Ang sabi dito, your throne, O God, will continue forever and ever. Ang sabi dito, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpapatuloy, magpakailan-kailanman. Sa talatang Gis, ang sabi dito, God also says, O Lord, in the beginning, you made the earth. Ano ang sabi dito ng Diyos mismo sa anak? O Panginoon, nang pasimula ay nilikha mo ang langit at ang lupa. Ang langit at ang lupa pala, mismong ang Diyos ang nagsalita na ang may gawa ay walang iba, kundi ang kanyang anak. Uulitin ko. God also says, O Lord, ayan po hindi si Brother Richard ang nagsasabi. Maliwanag po dito sa aking binasa. O Lord, in the beginning, you made the heaven, and your hands made the sky. Balik po tayo sa Genesis chapter 1. Sino ba ang lumikha ng langit at ang lupa? Natural, yun yung tunay na Diyos. At dito, mismong ang Ama ang nagsabi na yung anak. Yun po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ilang minuto pa po? 6 minutes. Okay. Ngayon po, bilang patuloy na pagpapatunay tungkol sa kalagayan ng ating Panginoong Kristo, okay, bilang tunay na Diyos, ay akin pong babasahin ang mga talatang nasabi. Sa aklat po ng Juan, sa Biblia pong ang salin ay ang salita ng buhay. Uulitin ko po. Madalas din po itong gamitin sa mga programa ng aking mga kaibigang Iglesia ni Cristo. Couple. Okay? Sabi po rito ay ganito. Nang pasimula, naroon na si Kristong salita. Siya'y kasama ng Diyos at siya'y Diyos. Ano sabi dito? Ayan. Siya'y kasama ng Diyos at siya'y Diyos. O eto mga kapatid, sa talatang 15 at 18, mas maganda ang pagkasabi. Ang sabi ganito, siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin, sabi ni Juan Bautista. May isang darating na higit na dakila kaysa akin, sapagkat malao na siyang nabubuhay. Tingnan niyo po, malao na siyang nabubuhay bago pa man ako ipanganak. Ay kung titingnan niyo, biologically speaking mga kapatid, alam niyo naman na unang ipinaglihi si San Juan Bautista kaysa sa ating Panginoon Kristo. Pero eto, si Juan Bautista, pinatutuhanan niya na nasa kabila na biologically una siyang ipinanganak kay Kristo. Ano ang pag-amin niya? Siya'y higit na dakila sa akin, sapagkat malao na siyang nabubuhay bago pa man ako ipanganak. At tingnan natin kung ano pang patutuon ni Juan Bautista patungkol sa kanyang sinasabing ito. Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit, ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Ano po ang sabi? Madalas pong gamitin ito Kaya wag niyo pong sasabihin mamaya hindi tama yung sali na yan. Kasi madalas ko pong makita gamitin ito. Couple, ulitin ko. Ano po? Anong sabi ulitin ko? Wala pang nakakita sa Diyos Ama. Kahit kailan. Subalit, ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak.
Mga kapatid, bilang pagpapatuloy at bilang karagdagan ng ating pagpapatunay ng ating Panginoong Kristo ay tunay na Diyos, babasahin ko po ang nasa Juan 20:28. Ang sabi po ay ganito. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Ano po ang sinabi ni Tomas matapos niyang mapatunayan ang ating Panginoong Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay? Ang sabi niya sa Panginoon, Panginoon ko at Diyos ko. At wala naman akong nabasa ritong peking Diyos si Kristo. Lumalabas talagang si Apostol Tomas, ang pagkakilala sa ating Panginoon Kristo ay tunay siyang Diyos. Otherwise, kumikilala siya ng isang peking Diyos kung hindi Diyos ang ating Panginoong Kristo. Okay? So makikita po natin, base sa mga talatang aking unang pinagbatayan, na ang ating Panginoong Kristo ay tunay na Diyos. Sa katangian, ating nakita, ang Diyos ay manlilikha. Sa banal na kasulatan, tinawag ang ating Panginoon na Diyos naman lilikha. Tinawag din ni Apostol Juan ang ating Panginoong Kristo na Diyos. Tinawag din ng Apostol Tomas ng ating Panginoong Kristo ay kanyang Panginoon at Diyos. Kaya bilang unang tayo, akin pong inaaring sa mga aking nabanggit ay napatunayan ko na si Kristo ay tunay na Diyos. Time is up. Narito naman po na sa panig ng Iglesia ni Cristo, titindigan po ni Brother Jose Ventilacion na siya ang magko-cross-examinasyon. Magandang hapon sa iyo, Mr. Thompson. Ganon din po sa iyo, kapatid na Diyos. Timer start. Okay ka na, ha? Okay na po. Sige. Ang unang ginamit mo na talata ay Jeremias 10:10. Diba? Apo. Diyan ba sa Jeremias 10:10 nakalagay yung pangalan ni Kristo? Wala po akong binanggit na nakalagay ang pangalan Ayun. ni Kristo. Sa makatid, diyan sa Jeremias 10:10, nang sabi diyan ay ang Diyos ay manlilikha. Si Kristo ba yan? Hindi ko po sinabing si Kristo yon, pero nasagot po ako. Hindi ko po sinabi na si Kristo yon dahil wala talaga doon si Kristo. Doon ako kumuha ng aking premise para patunayan na ang tunay na Diyos ay manlalalang. Okay. At yun ay makikita kay Kristo. Sige, sunod na tanong. Okay po. Ano sa Hebrew yung tunay na Diyos? Hindi ko po binanggit yun. Hindi, kasi Hindi ko po binanggit yun. makatid ay hindi mo alam sa Hebrew yung tunay na Diyos. Hindi mo alam. Hindi ko po binanggit. Hindi ko po binanggit. Kung hindi mo binanggit, hindi mo alam. Hindi ko po sinasabing hindi ko alam. Ang sabi ko po, hindi ko binanggit. Sige. Nag-aral ka ba ng Hebrew? Marunong po ako magbasa ng Hebrew. Ito ay nakalagay sa Hebrew. Apo. Kaya mong basahin yung tunay na Diyos sa Hebrew? Kung mabasa ko po yung mga nandyan. Hindi. Yung tinatanong ko, kung kaya mong basahin
yung Kaya ko salitang tunay na Diyos sa Hebro. Kaya ko pong basahin lahat yan. Ayon. Alin dyan ang nakalagay tunay na Diyos sa Hebro? Hindi ko po tinitindigan na si Ayan. Kristo yan. Wala Okay po na. akong tinitindigan. Okay. Ngayon, kung ikaw ay marunong ng Hebro, yung salitang Elohei Emet, ako na nagbigay sa iyo ng salita, Elohei Alam ko Emet, ilang beses ginamit yan sa Hebrew Bible? Wala po akong pinatutunayan tungkol dyan. Kaya wag niyo pong itanong sa akin. Wala po yun sa paksa. Sa makatid ay hindi mo sigurado kung ilang beses ginamit yan. Wala po sa paksa yan. Wala po Ang sa na- paksa yan. Ang nasa paksa, nandun yung salitang tunay na Diyos. Hindi ba sa Jeremias 10:10 may salitang tunay na Diyos? Ganito po. Ah. Kinuha ko yung talata, lilinawin ko. Kinuha ko ang talata dahil kung doon ko binase para patunayan ng isang katangian ng isang tunay alam na Diyos namin ay yun manlilikha. At yun ay na kay Kristo. Oo. Wala po akong pinirmahan na patutunayan ko sa Hebrew kung ano ang Hebrew word ng salitang tunay na Diyos. Wala po yun. Walang kinalaman sa paksa. O, sige na. Pagbibigyan ka na namin. Diyan ba sa Jeremias 10:10 na ginamit mo? Sino ba ang tunay na Diyos diyan? Ang Ama o ang Anak? Wala pong sinabi dyan kung ang ama o ang anak. Okay. Ang sinabi po dyan, ang tunay ng Diyos, ang manlilikha. Hindi Yun po ba ang binasa nakalagay ko. sa Jeremias 10:10? Ah. Ang nakasulat sa Jeremias 10:10, ganito. Ang salitang Panginoon o Tetragrammaton. Di ba nakasulat diyan sa Jeremias 10:10? Opo. Yun bang Panginoon sa Biblia, sa Old Testament, yun ba'y tumutukoy sa Ama o tumutukoy sa Anak? Wala po sa paksayon, pero kaya kong patunayan, andali po. Wala sa paksayon, pero kaya kong patunayan na tumutukoy din kay Kristo yan. Sa Kaya lang makatid, wala sa paksayan. sa makatid, hindi mo alam kung yung Panginoon ay tumutukoy sa Ama. Tumutukoy din sa anak yan, kaya kong patunayan yan. Kaya lang Hindi. hindi yun ang paksa. Ayon. Kaya Ito, kong sunod na patunayan tanong. yan, kaya lang hindi yun ang paksa. Eh, Magbago sunod na tayo ng tanong. paksa. Sa Isaiah 64:8, ginamit yung salitang Panginoon. Ayan ulitin ko. Isaiah 64:8. Sige, bilis-bilisan mo. Ginamit yung salitang Panginoon. Kanino tumutukoy yung salitang Panginoon? Sa Ama o sa Anak? Wala pong binanggit dyan kung sa ama o sa anak. Kahit na wala kang binanggit, kumo nandun yung salitang Panginoon, kaya ang tanong namin sa iyo, yun bang Panginoon sa Old Testament? Kanino tumutukoy? Sa Ama o sa Anak? Kaya kong patunayan na pwede rin sa anak yan, kaya lang hindi yan ang paksa. Sige. Yun bang Isaiah 64:8 na sa Biblia? Obvious naman po. Nasa Biblia. Ayun. Di ba ang ating usapan, tunay na Diyos ayon sa Biblia? Si Kristo po ang pinatutunayan ko. Oo, naintindihan ko naman yung maling aral mo eh. Ang sinasabi ko, Mr. Moderator, trabaho niya po. Sir Moderator, sandali lang po. ang Trabaho itinatanong niya ko, pong sandali lang po. Sandali. Sir, ina-address ko po. Ang Trabaho niya pong magtanong, hindi mag-comment. ang itinatanong ko, Tanong lang po kayo. sige. Ginamit mo kasi Jeremias 10. Hindi ko po ginamit yung Isayas. Naiintindihan natin yon. Hindi ko ginamit yan. Kaya lang, ito bang talatang ito, alam mo? Hindi. Ay, alam ko po. Alam mo, Nakita na dito sa Isaiah 64:8, yung Panginoon, tumutukoy ba sa Ama o sa Anak? Si Kristo tinawag ding Ama. Hindi yun ang tanong. Si Kristo tinawag ding Ama. Ang tanong maliwanag. Aha. Ang tanong maliwanag. Apo. Diyan sa talatang yan, yun bang Panginoon diyan na tunay na Diyos, Ama o Anak? Si Kristo tinawag din pong Ama. Sa mga tuwid,
kung si Kristo ay sinasabi mong Ama, ilan ang Ama mo? Aba, Ama si Kristo, Oh. Ama din ang Diyos. Ayun. Ayun ang pambahala mo dyan. Kung, may follow-up. Ito pa. Oh. Sa Malakias. Quiet, please. Quiet. Sa Malakias 2:10. Ilan ang Ama? Isa o dalawa? Isa. Isa! Oh. Sunod. Sige po, sunod na tanong. Sunod na tanong. Sis Sunod na na po. tanong. Sunod na tanong. Nabasa mo ba ang unang Korinto 8:6? Nabasa ko na po. Nabasa mo? Apo. Sino ang manlalalang ayon sa unang Korinto 8:6? Diyos po ang binanggit doon, Ama Hindi. Diyos. Oh, sa magandang balita, sino ang manlalalang? Ang anak o ang ama? Hindi ko po binanggit yung 1 Korinto kanina. Magtanong po kayo sa sinabi ko. Hindi. Mamaya, gagamitin ko rin po yan. Kahit hindi mo binanggit, Oh. hindi mo ba kayang sagutin yan? Sinagot ko na po, ayaw nyo lang ng sagot ko. Ha? Di ba nasa Biblia yung Sinagot unang ko na Korinto 8:6? Ano po? Oh. Ayon sa unang Korinto, sino ang lumalang ng lahat ng bagay? Ang anak o ang ama? Ang Ama. Ang ama! Ulitin ko po. Ulitin ko po. Kaya kong patunayan na si Kristo Ama rin. Ayun. Ha? Yun yun. Susunod po ang tanong. Sa makatwid, nang sinabi ni Apostol Pablo, sa ganang atin, iisa lamang ang Diyos, ang Ama. Tinatanggap mo yon? Tinatanggap po namin iisa ang Diyos. Tinatanggap po namin ay iisa ang Diyos. Tinatanggap. Mr. Ventilasyon, sir, paintulot nyo, wala po kaming doktrina na tatlo ang Diyos o dalawa. Wala ka. Isa rin ang Diyos na kinikilala Huwag kang namin. magpaliwanag. Ang tanong ko, nakabatay sa unang Korinto 8:6. Ayon sa unang Korinto 8:6, sino ang iisang Diyos? Ang anak o ang ama? Maliwanag po ang pagkasabi Sino? dyan. Sino? Ang Ama. Thank you! Pero yun na nga po, kagaya ng aking sinabi, kaya kong patunayan na si Kristo Eto Ama pa. din. Ito sunod na tanong. Oh, sunod na tanong. Kung ang anak, ang sabi mo kanina, ang anak ang lumikha ng langit at ng lupa at ng lahat ng bagay. Yan ang sabi mo kanina, di ba? Binasa ko po sa Biblia. Sige, kahit na binasa mo, Binasa ko po. ang sabi mo, ang anak lumikha ng lahat ng bagay, yung ama, ano Time's lumikha? up. Time's up po. Nag-enjoy ba kayo, mga kaibigan? Masaya tong ating debate na ito, di ba? Kaya lang, medyo may nahahalata na kayo sa ating kaibigang Thompson. Dahil sa madalas na sabihin niya, pagka tinatanong natin yung nasa sa Biblia, hindi raw niya ginamit yon. Ngayon, wala naman kaming pinag-usapan na hindi kami pwedeng magtanong nang hindi niya ginamit. Kaya, yung ginagawa niya na sabi niya, hindi ko ginamit yan, palusot lang yan. Ngayon, puntahan natin yung unang talatang ginamit niya. Alam niyo, napakahalaga niyang talatang yan. Dahil sa Hebrew Bible, isa po yan sa mga talata na nakalagay yung salitang Elohei Emet o sa Tagalog ay tunay na Diyos. Ngayon, kaya raw daw niya ginamit yon dahil daw sa nakalagay doon sa talatang yon na ang Diyos ay manlalalang. Hindi tayo tumututol na ang Diyos ay manlalalang. Yun ang talagang doktrina sa Biblia. Pero meron siyang itinago doon, ngayon naman ang inilitaw natin. Ano yung inilitaw natin sa Jeremias 10:10? Na ang nakasulat,
Ito po. Ngunit ang Panginoon, ang siyang tunay na Diyos. Siya ang Diyos na buhay, ang haring walang hanggan. Ano ho ang nakasulat sa talatang ito? Na doon natin siya tinanong kanina. Ang sabi rito, sino ang tunay na Diyos? Sagot, ang Panginoon, ang tunay na Diyos. Kaya itinanong natin kanina sa Kanya, sino yung Panginoon na yan? Na yan ang tunay na Diyos. Yan ba ang anak o yan ang ama? Kaya, salamat doon sa batang sumagot. Alam ng bata ay sagot eh. Mabuti siguro yung bata na patayuin natin eh. Ito. Sino yung Panginoon? Sa Isaias 64:8 na yun din ang Panginoon. Sa Jeremias 10:10. Ang sabi rito, gayunman, O Panginoon, Ikaw ang aming Ama. Ayun. Sa magatid, ayon sa talatang ito, sa Lumang Tipano, Old Testament, yung Ama, yun ang tunay na Diyos. Baka naman meron din siyang kasama pa. Na tunay na Diyos, na sabi niya yung anak niya. Basahin natin muna yung Malakias, Kapitulo 2, ang talata ay 10. Pansinin niyo ha. Sabi na kasi kanina, dalawa raw yung ama. Napansin niyo ba? Sabi na kanina, dalawa ama, pati raw si Kristo, ano na, Brother Ray? Ama rin, di ba? Okay. Pero, ano sabi ng propeta? Sige, dito natin basahin sa dating salin. Wala baga tayong lahat na isang ama? Ilan? Hindi baga isang Diyos ang lumalang sa atin? Ilan ang Diyos na lumalang? Kasama ba ang anak doon? Sino ang lumalang ng lahat ng bagay? Ang Ama. Ngayon, ito pa. Yung binasa ko ay ito naman, New Filipino Version. Hindi ba iisa ang Ama nating lahat? Ayan, ilan ang Ama? Sino yan? Hindi ba iisa ang Diyos na ano? Na lumalang sa ating lahat. Sino ang lumalang sa ating lahat? Ang Ama. Ayon sa Kanya, hindi sa Biblia, sino na lumalang ng lahat? Ang anak. Sa makatid, dalawa para sa Kanya ang manlalalang. Dalawa. Sabi sa Biblia, ilan? Iisa ang Diyos na lumalang. Baka sabihin niya, Old Testament yan eh. Basahin natin sa New Testament. Sa New Testament ba, ayon sa mga apostol, ilan ang lumalang? Anak ba yon o ang Ama? Basa tayo. 1 Corinto 8:6. Saganang atin. Hindi ka sagana sa kanila, ha? Saganang atin. Ilan ang Diyos? Ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama, na lumikha ng lahat ng bagay. Ilan ang lumikha ng lahat ng bagay? Isa lang. Yun ba yung anak? Hindi. Yun ang Ama, ayon kay Apostol Pablo.
Ay ano pinagbabatayan niya? Puntahan naman natin. Baka sabihin niya, wala yata kayong tinalakay diyan sa mga ginamit namin. Alam ninyo, yung ginamit niya ay Living Bible. Baka hindi po niyo alam na yung Living Bible, may mga bagay tayong dapat na maintindihan diyan. Kaya po kami nagpapakita nitong Hebrew at saka ng Greek. Kasi po, may mga translations ng Biblia na kung tawagin natin ay paraphrase. Ang totoo, mamaya. Kaya sinasabihan ko na kayo para handa na kayo. Mamaya, gagamit yan ng mga versions ng Biblia na may nakalagay tunay na Diyos. Pero, pag titingnan mo sa Greek, wala ho yung salitang alethenos. Ano sabihin ng alethenos? Tunay o totoo o genuine. At ngayon pa lang, sisiguraduhin ko na sa kanya, pag sa Greek tayo pumunta, kaibigan, tatlo lang yan na nakalagay, alethenos theos. Tunay na Diyos, tatlo lang yan. Sa bagong tipan, pag may ginamit ka mamaya na tunay na Diyos, ihanda mo na yung Greek mo. Dahil sa tatanungin kita sa counter, doon sa cross-examination, kung nasa Greek ba yun. Dahil sa ito ho ay marunong po ng Greek. Ngayon, pero, sa susunod na tayo niyan, aabangan ninyo ito. Kung siya ba aayon dito o kukontra dito. Alam mo ito, Brother Thompson? Ito ay Seventh-day Adventist believe, a biblical exposition of fundamental doctrines. Okay? Alam niyo ito? Alright. Ito ang tanong. Kung gusto mo, sagutin mo mamaya. Kung hindi mo kayang sagutin, huwag na. Ito. Ang sabi sa aklat ninyo, the God of the Old Testament does not differ, hindi kaiba, from the God of the New Testament. Ano po sabi nila? Yun daw Diyos ng matandang tipan, ano rin? Yun din daw ang Diyos ng ano? Ng bagong tipan. Kanina, Jeremias 10:10, tinanong natin nandun ba yung salitang anak o Kristo sa Jeremias 10:10? Ano sagot? Wala. Hindi ko ginamit yun ginamit pala, I'm sorry. Ginamit yan, pero wala yung salitang anak. Wala ron. Wala yung salitang Kristo ron. Sabi nila, yun daw Diyos ng New Testament, yun din ang Diyos ng Old Testament. Binasa natin kanina, ang Diyos ng Old Testament, yun ang Ama. Ano po? Isang ayon ba ang ating mga kaibigan doon? Yan ang sunod na tao. Sang-ayon ba sila sa binasa natin kanina na hindi ba iisa ang ating Ama at ito ang iisang Diyos? Sa Biblia, sa Old Testament, ang Diyos na iisa, ang Ama. Tanong, sang-ayon ba sila? Ito, nakasulat. Ano nakasulat? God, ituloy nyo. The Father. Ano yan, kaibigan? Alam mo ba itong doktrina mong ito? Alam mo ba itong doktrina mong ito? Hindi ko ginamit yun. Ano sagot? Wala. Hindi ko ginamit pala. I'm sorry. Ginamit yan, pero wala yung salitang anak o Kristo sa Biblia, sa Old Testament, yun din ang Diyos ng Old Testament, yun din ang Diyos ng New Testament.
Kabulaanan mo, hindi totoo yung sinasabi doon sa aklat ninyo. Na hindi totoo yung sinasabi ninyan na yung Diyos ng matandang tipan ay hindi iba kaysa sa Diyos ng bagong tipan. Ayon sa aklat ninyo, ang Diyos na yan, yan ang Ama. Ano ba kaya babaguhin niya? Ngayon, meron pa tayong nakikita riyan. God the Father is revealed as the what? Originator of all things. Siya ang pinanggalingan ng lahat ng bagay. Siya ang manlilikha, hindi ang anak, hindi si Kristo. Sino may sabi? Sila. Ang dami niya kasing binasa sa Living Bible eh. Kaya, paliwanag tayo ng konti. Ano ba ang Living Bible? Sabi dito, a word should be said here about paraphrases. What are they? Ano ba itong mga paraphrases na ito? To paraphrase is to say something in different words than the author used. Kaya medyo delikado kung hindi ka marunong gumamit ng Living Bible. Pag hindi mo alam gamitin yan, baka mahulog ka sa pagkakamali. Dahil sa iyong nagsalin ng Living Bible, gumamit sila ng mga salita, different words, na wala doon sa bahagi na sinulat ng writer ng Biblia. Kaya, puntahan natin. Kanina, may ginamit siya. Hebreo 1:8. Pakikita mo rin nga sa Greek. Yung magandang balita. Ang magandang balita. Kaya, ito, magandang balita ito. Bago pa. Ang bagong magandang balita. Yung ginamit niya kanina, Hebreo 1:8, hindi lang natin na itanong. Kasi medyo kinakapos na tayo ng panahon. Ano? Sa Hebreo 1:8, ang binasa niya, Your throne, O God. Yan ha? Para bagang lumalabas sa salin na binasa niya, ay ang Ama tinatawag ngayong anak na ano? Na Diyos. Di ba kapatid na Michael? Ganon lilitaw yun. Pero, yun lang ba? Ganon lang ba dapat isalin? Yung Hebreo 1:8. Ganon lang ba dapat isalin yun? Ang iyong trono o Diyos, yun lang ba salin nun? Hindi niya. May itinago na naman si Ginoong Thompson. Dahil dito sa bagong ang magandang balita, may sa footnote, yung kasing pagkakasulat sa Greek, medyo depende doon sa nagsalin. Kaya, may nagsalin na dapat sana, sabi nila, ang Diyos ang iyong trono. Ano dapat nasalin? Ang Diyos ang iyong trono. Hindi na binasa yun. Ang binasa lang yun nasalin, ang iyong trono o Diyos. Bakit yung pangalawa hindi mo binasa? Gusto mo bang itago itong saling ito? Hindi lang naman ito sa Tagalog. Sa New Revised Standard Version. Ayan. Thy throne, O God, or God is thy throne. Dalawa yan. Kaya, sa Greek kasi, o tronoso, o
Theos. Ano ang kaniyang paniniwala rito? Ang Diyos, tinatawag yung anak niya ni Diyos. Ang iyong trono, o Diyos, yun ang gusto niyang salin. Preferred niya yun para palitawin na yung anak ay tinatawag ng Ama na Diyos. But hindi niya ginagamit yung God is your throne kasi hindi yon sang-ayon doon sa kanyang paniniwalang yon. Eh, alin ang tamang salin? Ang Diyos ba, tatawagin niya ang iba na Diyos din? Hindi. Ano sabi ng Diyos sa Isaiah 44:8? Ako'y walang nakikilalang iba. Ibang Ibang Diyos. Kaya mali yung salin na ang iyong luklukan, o Diyos. Ang tama, ang Diyos ang iyong luklukan. Alam niyo kung bakit? Pag ituloy po natin sa talatang 9, pansinin ninyo, sa talatang 9, ganito nakasulat. Ito. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan na Diyos, 9 na, inibig mong katwiran, kinapuotan mong kasamaan, kaya't ang Diyos mo. Ano sabi? Ang Diyos mo, yung salin na ang iyong luklukan na Diyos, kung ang Ama nagsasabi ron, ang kausap ay anak, tinawag niya ng Diyos, yung Diyos na yon, meron ding may Diyos pa. Sabagat ang sabi, ang iyong Diyos, ilan ang lalitaw na Diyos? Lilitaw, dalawa na yung Diyos. Yung anak, sasaling ang iyong luklukan na Diyos, isang Diyos, pagkatapos, mayroon siyang Diyos, dalawa. Kaya, mamaya, marami pa tayong magagandang mga tanong. Abangan ninyo. Ano yan? Kasi tatanong natin sa kanila mamaya, yung tatlo na tunay na Diyos. Kadyo, time's up. Another 5 minutes break before the cross-examination of Brother Thompson. Brother Joe, okay. Brother Joe, kinuha mo kanina at ginamit mo yung amin 27 fundamental beliefs. Tama po? Siyempre, obvious naman yan. Gamitin ko na ginamit po. Okay nga po. Obvious naman yan, ginamit natin. Okay, ginamit nyo kanina. Tanong ko po, doon po ba sa aming 27 fundamental beliefs, binanggit po ba doon na si Kristo ay hindi man lalalang? Ang binanggit doon, pakita mo nga ulit. Diyan po ba sa aming 27 fundamental beliefs, binanggit po ba diyan na si Kristo ay hindi manlalalang? Ang binanggit dito, God the Father is revealed as the originator of all things. Yan ang nakalagay dito. Pero hindi po binanggit, ulitin ko, pero hindi po binanggit diyan na si Kristo ay hindi manlalalang. Alam mo, ayaw kong makulitan kay. One word is enough. So wala pong binanggit diyan na si Kristo ay hindi manlalalang. Wala po. Siguro, kung meron ka mang mabanggit dyan, kung meron ka mang mabasa dyan sa aklat ninyo, sabihin mo sa akin kung saan banda. Okay, so hindi binanggit. Kasi ganito yan eh. Kanina, Malakias 2:10. Okay na po. Okay na po. Ayaw mo na tuloy. Okay na. Sige. Kadyo, Sige. pinapatunayan mo kanina na iisang Diyos. Tama po. Matagal na pinatunayan namin yan. Talagang yun ang Ama. Diyan po ba sa aming dala-dala niyong doktrina ng 27 fundamental belief? Sinasabi po ba namin diyan na tatlo ang Diyos o dalawa ang Diyos? Hindi ko nabasa lahat yan. Ang nabasa ko rito, the God of the Old Testament does not differ from the God of the New Testament.
Okay. God the Father. Yun ang sinasabi ng inyong aklat. Okay, o sige po. Sige. Tinanggi po ba dyan sa aming doktrina na yan na hindi Diyos si Kristo? Libro nyo ito, alangan na. So sa makatwid, wala po dyan na hindi Diyos si Kristo. Aklat nyo ito eh. Hindi ang sasabihin tanong nyo ko si po, Kristo hindi ko Diyos. tinatanong kung aklat namin. Oh. Ang tanong ko po, kung binanggit po ba dyan Obvious yun. na hindi Diyos si Kristo? Obvious yun na kumo ito ay aklat ninyo, sasabihin nyo rito, si Kristo ay Diyos din. So, Obvious yun. Kaya lang, so lumalabas po na hindi kumampi sa iyong pagpapatotoo yung aming libro. kung sasang-ayon kami sa iyo na dito sa libro mo na sinasabi si Kristo ay Diyos, di wala na tayong debate, my friend. So, Yun nga eh. Kaya tayo may debate, dahil ang sabi mo, si Kristo tunay na Diyos. Sabi naman ng isang libro mo, the God of the Old Testament, yun din ang Diyos ng New Testament, yun ang Ama. Paano yan? uulitin ko po. Ayan o. Kasi hindi nyo tinutuloy, didiretso nyo lang ha. Kasi meron kaming section dyan na doktrina, God the Son. About the Son. Oh, bahala ka na ron. Kung gusto nyo... Problema mo na yan. Kita nyo ha? So ibig sabihin, yung librong ginamit mo, hindi kumakampi sa iyong gustong patunayan. Alam mo, Sa makatwid, yung librong ginamit mo na amin yan, ay hindi kumakampi sa gusto mong patunayan na hindi tunay na Diyos si Kristo. Ito sagot. Ito sagot. Dito, sa aklat mo, kaibigan, ginamit din yung Malakias 2:10. Babasahin ko, ha? Have we not all one